maliwanag ang iyong kaisipan, mauunawaan mo, bato yun, walang kasalanan yun. Yung bato na una sa'yo doon sa daan na yun. Amen? Mga kapatid, magandang unawain ito na minsan sa ating paglalakbay sa buhay, meron kang mamimit, makakasalubong na tao na parang bato. Hindi po ba? Hindi mo maiiwasan. May mga tao talagang magkukross ang ating landas na masasagi tayo, natatamaan tayo, na sila'y makakasakit sa atin. Pero kapatid, huwag sanang sasakit ang iyong loob. Huwag ka sanang magalit sa kanila. Dahil tayong lahat sa ating paglalakbay sa buhay ay may sarili tayong kalayaan. Meron tayong kanya-kanyang kalagayan at meron din tayong sarasariling kagustuhan. We all have our own minds. We all have our own dreams. We all have our own plans and agenda. And sometimes, you cannot control it. Our plans, our dreams, our desires will clash with one another. Amen? Minsan, hindi mo talaga maiiwasan na magkakaroon ng banggaan ng kagustuhan ng mga tao. Pero aminin natin, masakit ito. Mahapdi ito. Mahirap ito. Kapag hindi mo nakukuha yung gusto mo. Di po ba? Ang sakit, bakit ako? Hindi nangyayari yung gusto ko, bakit yung sa kanya nangyayari? Di po ba? Pero ang tanong ko, ito na naman. Mababawasan ba yung sakit ng loob mo sa pagrereklamo mo? Di ba hindi? Kapag nagalit ka, mababago mo ba ang sitwasyon ng iyong buhay? Di ba hindi? Kapag sinisisi mo ang iba dyan sa iyong kalagayan, gaganda ba ang buhay mo? Di ba hindi? Mababawasan ba ang pagdurusa ng iyong nararamdaman dahil sa iyong panghuhusga sa ibang tao? Di ba hindi? Dahil sa iyong galit, dahil sa iyong pagrereklamo, dahil sa iyong negatibong pag-iisip, dahil sa paninisi mo diyan sa ibang tao. Kaya ang pangit ngayon ng kalagayan mo. Kaya hindi ka masaya, kaya hindi ka payapa. Amen? At anong kailangan mong gawin para mabawasan yung sakit ng iyong nararamdaman? Kapatid, kailangan mo lang lawakan ang iyong pag-iisip. Dagdagan mo pa ang iyong pag-uunawa sa iba. If you want to feel better, be more understanding. Amen? At ang ating Panginoong Jesucristo, balikan niyo ang ating ebanghelyo, mabuting balita, may kaaway siya, mga Pariseo. Palagi niyang inuunawa. Alam naman ni Jesus kung saan nanggagaling yung mga kaaway niya yung mga Pariseo. Para kasi sa kanila, ang pinakamahalaga ay yung batas. Sa mga Hudyo po kasi, bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga, yung tinatawag nilang Sabbath day. At kahit na yung pagkuha lang ng bunga, tinuturing na po nila itong trabaho. Pero pinakita ng ating Panginoong Jesucristo, meron pang mas mahalaga kaysa sa batas. The law is important, and yet mercy and love is primary, is the priority. Ang batas na walang awa at pagmamahal, nagiging pabigat at parusa. Di po ba? Kaya nga po, tinuruan niya, pinapalawak niya ang pag-unawa ng mga kaaway niya tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga para sa Diyos. Sabi niya, I desire mercy at sacrifice. Pero nauunawaan talaga ni Jesus kahit na paano niya pangaralan itong mga Pariseo. Para silang mga bato, matigas ang kanilang ulo, matigas ang kanilang puso. Ang gusto ng mga Pariseo ay bumabangga sa kagustuhan ng Diyos. Pero hindi hinayaan ni Jesus yung katigasan ng ulo nila at puso nila na sugatan ang kanyang damdamin. Hindi niya hinayaan yung katigasan ng ulo nila na maging hadlang sa pagsunod naman niya sa kagustuhan ng Diyos Ama. Mas pinili bandang huli ni Jesus ang intindihin sila kaysa sa magalit siya, kaysa sa malungkot siya dun sa kanilang sinasabi at ginagawa sa Kanya. Mga kapatid, kapag kulang ka sa pag-unawa, lalong magiging mahirap, sakit ang iyong karanasan, lalo ka lang magdurusa sa iyong buhay. Magandang itanong, sino ba yung mga bato ko sa buhay? Sino yung mga hindi ko inaalis sa aking isip
at puso. Na kahit na hindi mo na sila katabi, tingnan mo, magmumukmuk ka, kasi nandyan lahat sa isip mo. Dala-dala mo dyan. Dito kaya ang tigas-tigas na nga eh. No? Ang shoulders mo. Please, let them go. Amen. Marami po yan. Una na dyan, meaning nyo, kayo mga mag-asawa, mga asawa nyo, parang bato pinupukpok nyo sa ulo nyo. Di po ba? Kasi meron kang gusto, meron siyang gusto. Sinong mananalo sa inyo? Yung iba nagpapakamartir para sa pamilya nila. Pero yung asawa naman nila, dulong sa bisyo, papakamatay, ginagawa yung tukso. Ganyan din, meaning nyo, minsan para mga bato yung mga anak nyo. Kasi meron silang gusto para sa kanila, yun yung makakabuti. Kayo mga magulang, meron kayong gusto para sa kanila na mas makakabuti sa kanila. Sinong mananalo? Kamukha po nung isang nanay, dumating po dito sa parokya, iniiyakan yung anak niyang dalaga. Di pa daw po nakatapos sa pag-aaral, nagkaroon ng boyfriend. Nung nakilala po ng nanay yung boyfriend niya, napakabastos daw po ng ugali. Walang modo, walang galang, walang respeto. Mismo sa kanya, yung nanay nitong dalaga. Kahit na anong sabihin niya, nanay niya, nak, sigurado ka ba? Patay na patay daw po yung kanyang dalaga dito sa kanyang boyfriend. Sinabihan pa nga siya na, wala kang kwentang nanay. Hindi mo nire-respeto. Yung gusto ko, itong gusto ko. Sakit po nun para sa isang ina. Di po ba? Walang ibang ninanais sa mga magulang. Yung mapabuti lang, yung kanilang mga anak, yung makamtan nila kanilang mga pangarap. Pagkatapos, makikita mo, yung anak mo, sinasaya niya, tinatapon niya. Yung pinagpaguran mo, yung sinakripisyo mo, sa wala. Minsan, parang bato din yung mga katrabaho natin. Nakikiusap ka sa boss mo, para lang makasama mo ang pamilya mo, pero hindi ka pinagbibigyan. Kasi para sa boss mo, pinakamahalaga, dapat ang buhay mo, yung trabaho mo eh. So, diba? There is life after work. Anong nangyayari? Sinasakripisyo mo, pinakamahalaga, yung iyong pamilya para sa trabaho. Anong sinasabi ng iba sa inyo? Anong dahilan nila? Father, wala akong magawa eh. Kailangan ng pera. Oo, kailangan ng pera. Pero kailangan mo din ng iyong pamilya. Di po ba? Pero yan ang isang bato ng ating buhay na kailangan nating harapin. Marami ang mga bato pa na ating haharapin. Marami mga bato pa na makakasagi sa atin, makakasakit sa atin. Pero kapatid, sana kamukha ng ating Panginoon, harapin mo ang mga batong yan ng may pag-uunawa, may pagpapasensya. Bakit naging napakagaan para sa ating Panginoon kahit na siya'y binabato ng mga masasakit na salita, hindi niya hinayaan na manatili ito sa kanyang isip at puso. Lagi niyang inintindi, inunawa ang mga taong ito. Jesus always tried to understand their situation. Anong magagawa mo? Ang mga tao ay tao. Amen? Iba-iba tayo eh. Ganyan talagang mister mo, ganyan talagang anak mo, ganyan talaga ang boss mo eh. Please, understand that people are people. Eh nung nga nagkasala ang tao, di ba? Ang Diyos, di naman tayo binura sa mundong ito. Napakadali para gawin ng Diyos yun. Just one click, God can kill all of us. And yet, God forgave. God is so merciful to all of us. So please, don't blame people for being people. Kahit na gusto mo maging perfectong ibang tao, tandaan mo kapatid, ikaw, hindi ka perfecto. Amen? Pero kahit na tao tayong nagkakamali, nasasaktan ng iba, tandaan sana natin, palaging hamon at tawag ng Diyos na magpakabuti at magpakabanal. Isipin nyo din po ito, ang buhay ay parang boxing match. Kahit na anong edad mo, kahit na anong sitwasyon mo, meron at meron kang makakatuos. Meron at meron kang makakalaban. At ang magagawa mo, tatlong bagay lang. Una, depensahan mo ang sarili mo. Pagtanggol mo ang sarili mo sa iba. Huwag ka na lang magpapabugbog sa kanila. Amen? Pero pangalawa, kung hindi mo kayang depensahan ang iyong sarili, kung hindi mo kayang pagtanggol ang iyong sarili, tumakas ka, umiwas ka. There is no shame in avoiding people who are hurting you. Pero meron pa pong pangatlo, harapin mo ang mga tao na nakakasakit sa iyo. Pakatatag ka. Kung pagkatapos mong pinagtanggol ang sarili mo, iniwasan mo na nga sila, at wala pa rin silang tigil,
sinasaktan ka nila, pinapahiya ka nila, dinadown ka nila, huwag ka naman magpapaabuso. Harapin mo sila. Sagutin mo sila. Kung paano ang ating Panginoon, sinagot niya mga kaaway niya. Hindi pinabayaan ni Jesus na atakihin lang siya. At paano sumagot ang ating Panginoon? May katalinuhan, may karunungan. Hindi po siya nakipagsuntukan, ha? Ginamit daw ni Jesus ang Biblia mismong salita ng Diyos para sagutin itong mga taong may masamang nais sa Kanya. Sabi nga ni Jesus, kung mababasa nyo nga ang banal na kasulatan, si Haring David, kinain niya yung pinagbabawal na pagkain. Tingnan niyo po, kapag alam mo ang salita ng Diyos, lumalawak ang iyong pag-unawa. Kapag nasa isip mo at puso mong salita ng Diyos, may panlaban ka, may pandepensa ka sa hamon ng buhay. Mga kapatid, laliman pa natin ang ating pag-unawa para hindi po tayo magdusa. At kung nasasaktan ka ng iba, manatili ka kay Jesus at hayaan mo, turuan ka ng ating Panginoon, magkaroon ng kapayapaan at hayaan mo ang Diyos siyang magtanggol sa iyo